Ah, so Pilipinas bibigyan ng airfield ang pwersang Amerikano para ho sa West Philippine Sea operation. Yan. So sabi Hmm. rito, yung kasing nakalap kong balita, ang sinasabi ron ang Pilipinas is actually finding ways no na mabigyan ng airfield kasi itong sa Subic na to, ginagamit na to commercial. Siyempre iba pagka kailangan para sa military, di ba? Kasi ang military anytime 'yan lumilipad, nagla-landing sila. Now, sabi nga po ng iba, ang Pilipinas ngayon, kumbaga, nagising na tayo sa bangungot na sariling bangungot na nilikha natin. Kasi, di ba, maalala nyo lang, ah, since 1947, ang pwersa ng Amerikano rito sa Pilipinas, supposed to be good for 99 years. So, ibig sabihin, hanggang ngayon po, umiiral pa yun sana mula pa noong 1947, 1946, tama? Bago mag-expire ang US bases dito sa Pilipinas. And not just one base, but multiple bases. Kaya lang, nangyari noong 1966, prior to 1966, nagkaroon ng mga move na mapaikli yung pananatili ng mga Amerikano rito sa bansa. Tapos um, nagtagumpay itong mga makabayan ko no. Kung meron po tayong noong 1991 na Magnificent 12 Senators, meron din po noon na mga ganyang senador na nagtagumpay na yung pananatili ng mga Amerikano rito sa Pilipinas ay mapaikli sa 25 years. Kaya naging hanggang 1992 ang kanilang pananatili. Kaya lang noong 1991 tuluyan na rin silang umalis. Unang-una, di ba't ah, pumutok yung Pinatubo. Hmm. Yung Bulkang Pinatubo. Pangalawa ay hindi pinagbigyan ng mga Pilipino na ma-renew ang kanilang pananatili rito sa Pilipinas. Ito na nga. Noong September 16, 1991, yan. So ito ho yung Magnificent 12. No? Sabi rito, lumikha ng kasaysayan ang 12 ng mga senador na bumoto laban sa kasunduang pinapalawig ang pananatili ng mga base militar ng Amerika sa bansa. Sa kabila, ito ng apila at pagsusulong ni dating Pangulong Corazon Aquino na naaprubahan na ang treaty. Indeed, si Cory Aquino talaga naglabi, nakiusap sa mga senador na i-ratify ninyo ito. Kaya lang, ito hong mga nakikita natin dyan, I don't know kung familiar pa kayo sa mga taong ito, sila po ang tinatawag na mga magnificent. Ano ba yung magnificent sa Tagalog? Na, na mga bumoto ng no. At ngayon, ito po si Enrile, si Erap. Yung nga kinukwento ko sa inyo, pagkatapos na gawin ito ni Erap noong 1991, 1994, Vice President siya ni Tabaco, right on their face, inagawan sila ng China ng mischief reef. Diba? Tapos the following year, final na talaga they lost the feature. Kaya naisipan ni Erap when he became the President of the Republic noong year 2000 ay isinadsad nila ang barko na dalawa. BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal and then yung BRP Benguet doon sa Scarborough Shoal. Yan ang napagtanto ni Erap. Now, ito, the rest, si Jovito Salonga, Enrile, si Butch Aquino, kapatid ni Tessie Aquino at ni Ninoy, and then si Gunguna, Fisto Gingona pala, and then si Sotero Laurel, kung di ako nagkakamali, ito ay kapatid ni dating Vice President Doy Laurel. And then Orly Mercado, Ernesto Maceda ng Manila, and then tatay ni Coco Pimentel, and then si Victor Ziga, and then Rene Sagisag, Wigberto Tanyada. Yan ho yung mga nag-no. Itong puro mga barako na to. Now, ito ho yung dito sa
sa Asia. Ito yung mga kaalyado ng Amerika o yung may mga treaty sila, treaty ally. So Pilipinas, Australia, Thailand, Japan, and South Korea. Bakod na bakod talaga ang ano, 'di ba? Ang China, tsaka yung North Korea. Okay, next. Ayan. Ito naman yung mga mga tropa nila. Ayan, Pakistan, India, Thailand, Vietnam, Singapore, Diego Garcia, Australia, Philippines, Guam, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, and Japan, South Korea. Diba? Kaya nga sabi ko kung papanig lang tayo, pipili tayo at talagang kailangan nating pumili, pumanig na tayo doon sa matagal na nating kaalyado, diba? At hindi tayo inaagawan ng teritoryo. Diba? So mamili ka between the Philippines and China. Kasi kapag ka oras na itong dalawang to nag-away, no, mapraning, there's no way para mapigilan natin kung ano yung kanilang nasa isipan. Now, ito ho, ito yung storya no na kung kailan na pinalayas natin ang mga Amerikano. Sa pamamagitan po ng 12 magnificent senators na yon. Alright? So sabi nga rito, the proposed RPUS treaty friendship, a treaty of friendship, cooperation, and peace would have given Washington 10 more years at Subic Naval Base. So hanggang 2001, 2002 sana after mag-expire 1992. Alam niyo ho, ako naniniwala ako na kahit na pumutok ang Mayon Volcano, kung hindi natin pinalayas ang mga Amerikano noong 1991, kung niratipika lang sana ng mga 12 senators na yon, ng Magnificent 12, ang treaty na to, nakatulong pa ng malaki sa ating bansa sa para makarecover tayo ng mabilis mula po sa masamang epekto ng pagputok ng Mount Pinatubo. Tama? Kasi hindi nila pababayaan na pati sila makakaranas. Alam nila yung epekto Kaya nga ang ginawa nila, umalis na lang. Kahit na may 1 taon pang natitira. 1992 pa ang expiration dapat. So 1991, pagkatapos pumutok ni Pinatubo, umalis na rin ang mga Amerikano. So kumbaga, parang pamukha na sa atin na this is what you get kung wala kami, kung di nyo kami kasama. 'Di ba? Kaya nga, bro, nakakapanghinayang Itong RPUS Treaty of Friendship. Ito hindi lang 'yan. Kasi napakahalaga kasi ng base na 'yan Ito pa, ang hinihingi nga nila diyan, isa na lang, yung Clark na lang ang hawakan nila. Hindi na yung maraming bases dito. Isa na lang, hindi pa natin pinagbigyan. Yan. Ito ay sinasabi ko kanina, military bases agreement 1947, that's supposed to be good for 99 years. And then nagkaroon ng amendment 1966, cut into 25 years. So yung proposed 1991 treaty na magpapa-extend sana ng 10 years at hindi lang yun, magbabayad pa sila sa atin taon-taon ng 203 million pesos. Dollars po So magkano noon ng dolyaris panahon ni Cory Aquino? 27 pesos. Di times mo yan sa 27, yung 203 million dollars. 'Di ba? So malaking tulong sana sa atin na madaling makabangon yung lalo na yung mga lugar na kung saan ay napinsala ng lahar ng abo ng Mount Pinatubo. Kaya sabi rito, but anti-bases lawmakers argued that the continued U.S. presence in the country undermined the Philippine sovereignty. Lintik na sovereignty na yan, hindi mo makakain yan. Hindi mawawala ang pagiging bansa o pagiging estado natin kung meron ditong pwesto ang mga kaalyado natin. Di sana nanatiling malakas ang Pilipinas, maganda nung iniwan ni Apo Lakay, malakas. Tapos nandito yung mga Amerikano. Ang China hindi makaporma. Nung nawala, kaya nga ako po'y naniniwala na itong naging aksyon ng Magnificent 12, ito po ang nasa likod nito, walang iba kung hindi itong mga Chino. 'Di ba? Anything na
makaka makakaapekto sa kanilang gustong mangyari sa South China Sea. Eh mukhang tinatrabaho ng mga Chino eh. 'Di ba? Sa tingin mo, Jaron? Tingin ko talagang noon pa 'yan, 'di ba? Nagkaroon nga ng PD 1569 ata si Apple Lakay noon, 'di ba? Mm. Tama ba? So, hindi na makakilos yung China nung mga panahon na 'yon kasi kahit nung lalong-lalo na nung nandito yung mga mga Amerikano. So sabi nga takot silang kumilos kasi kumbaga pag syempre pag nandito yung presensya ng mga Amerikano, wala talagang magagawa. So, dinahandahan nila. Palagay ko tama ka ng sinasabi na itong mga senador dati ng mga Magnificent 12 ay isa sa mga talagang masasabi natin nakatanggap ng pabor sa China. Palagay lang natin na hindi natin sinasabing totoo. Kasi parang along the way, ganun na nga ang nangyari. Dinahandahan ng China yung pagkuha o pag-angkin dyan sa natin na ngayon nga dati from 9 dash line to 10 dash line, ngayon 11 na ata yung sinasabi nila. So parang nakikita natin na yung tinik talagang 10 pa rin. Ang tinik talaga sa kanilang lalamunan o sa kanilang daraanan yung mga Amerikano. Kaya nga ngayon parang galit na galit sila na nandito yung magkaroon tayo ng mga EDCA dito, 'di ba? Kaya nga eh. Gigil na gigil sila eh. So palagay ko tama ka, Brad. Yun talaga. May mga noon pa man lumalakad na talaga ang ang China. Talagang dinaan nila kasi hindi naman na mawala sa atin na meron talagang mga traidor eh. 'Di ba? May tayo niyan, may history tayo niyan. Nandiyan nga yung mga makapili dati. So meron talaga na pagdating sa pera, pag pera nga ang gumalaw, talagang Pero matanong ko lang kasi sinasabi nila Mamba tsaka nung mga Digonians dahil daw merong presensya ang Amerikano rito, kaya tayo binomba, kaya tayo inatake ng mga Hapon. Naniniwala ka ba ron? hindi World War palagay ko hindi eh. Bakit? Diyos ko. Mga tawag dito, kung titingnan nyo naman po ng maigi, hindi, talagang may hinahanap din, di ba? Yung, sorry, wala ako dun sa tanong mo. Pakiulit niya, Brad. Okay, sinasabi kasi nila Governor Mamba at ng ibang mga Digonians, yung mga pro-China, na kaya tayo binomba o kaya tayo nilusob ng mga Amerikano dahil po may mga may mga Amerikano rito sa Pilipinas. Kaya nilusob tayo ng mga Hapon ng World War II. Teka lang. mukhang medyo Okay. malalim to. Ganit yan. Oh. Unang-una, kasi kung titignan natin yung tanong, totoo na may presensya mga Amerikano rito ng World War II. Di ba? Pero alam niyo ho, meron pong mga bansa dito sa Southeast Asia na walang mga presensya ng Amerika, pero nilusob ng Japan. Nilusob ng Japan kasi meron silang programa na para sa prosperity ng meron Greater East Asia, yung ganon. Kaya lang para maisagawa nila 'yan. Kaya nga kinuha nila yung mga isla sa West Philippine Sea. Kinuha nila yung mga 'yon. Kaya lang 'di ba kaya sabi ko kailangan para mapumosisyon sila sa mga bansa na gusto nilang makasama sa sinasabi nilang kaunlaran, Greater East Asia. Sinakop nila. Kaya lang nung natalo sila ng World War II, yung West Philippine Sea, na dating pag-aari nila, binitiwan nila yon. Kaya lang, nung bitawan nila yan, wala silang tinuro sino ang papalit o kanino nila pinamana. Not even China, not even the Philippines, Vietnam, Malaysia. As in talagang binakante lang nila yon, iniwan nila. Yung mga sinakop nila, pati sa China, Manchuria, yung mga ganon. Kumbaga, kung ano lang yung dati nilang teritoryo, yun lang. Now, so yun ang trivia doon. Okay, kaya mali yung sinasabi yung mga Digonians at ng mga Makachina na dahil sa presensya ng mga Kano, tayo inatake. Now, eto, ano masasabi mo rito? Kasi dati galit na galit tayo kay Pinoy no? Pero sabi nga rito, in 2014, di ba? Kasi alam na natin, nangyari. Because of the Magnificent 12, so nawala ng tuluyan ang mga Amerikano because yung RP-US bases Friendship Treaty
nila or for cooperation agreement o treaty noon ganun. Ano yun, last chance nila dito sa atin. Kaso naibasura dahil po sa Lokolokong 12 Magnificent Eklabo ng mga senador. Now, noong 2014, mukhang itinama ni Pinoy. Kasi nagkaroon tayo ng EDCA, di ba? Na nagsimula yan sa Visiting Forces Agreement. Yun ang pinaka-foundation ng EDCA natin Visiting Forces Agreement lang. So nagkaroon na tayo ngayon ng mga EDCA na kung saan yung military installations talaga at parang bumalik yung sinaunang US bases na marami. 'Di ba? Ngayon ang nangyari nung matapos nating mapalayas ang mga Amerikano, ang dumami ang sakit ng ulo na dulot ng China. 'Di ba? So ngayon ang nangyari tuloy, bumalik sa original. So sa tingin mo hindi kaya isang bagay na magandang nagawa ito ng Aquino administration na nagkaroon tayo ng EDCA sites? Alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga kung babalikan natin ang history noon, base na rin sa mga sinabi mo kanina, maganda talaga na nandito yung presensya ng mga Amerikano kasi takot talagang gumalaw ang China. So ngayon, na nandito na naman sila, bumalik na naman o nagkaroon ng EDCA, kahit na maraming umaayaw, 'di ba, dahil sila ay pabor sa China. Pero titingnan natin yung galaw ng China. Kung nabalitaan naman po siguro, nalaman ninyo yung mga balita na nagkaroon ng mga estudyante diyan sa Cagayan, 'di ba? Napakarami po. Oo. Na So parang talagang sila ay natitrigger. Kumbaga parang in-install yung mga tao na yon para magmanman. Yun talaga yung pumapasok sa isip ko So sila masyado silang parang hindi nila kayang gumalaw. Di syempre pag Amerikano na yun At saka mas madali po kasi talagang lumaban, halimbawa, na mas malapit kaysa naman ang halimbawa nagkagulo. Tapos ang US manggagaling pa sa napakalayong lugar. At least dito, may basis sila pag gusto nilang tawag dito, bumack up. 'Di ba? Mas madali pong kumilos. Yun lang. Hindi, tong ginawa ni Pinoy, manang sa tingin mo, nakabuti ba para sa Pilipinas? Oo, mas nakabuti to para sa Pilipinas. Tingin ko lang mas nakabuti to.